Magandang araw po sa inyong lahat. Ang videong inyong mapapanood ay gawa po ng isang guro na gustong tumulong sa ating mga magulang at mga mag-aaral, lalong-lalo na ang mga mag-aaral dito sa Western Cayapa. Enjoy lamang po natin ang ating pag-aaral. Western Cayapa, umaarangkada. Kayang-kaya basta taga-Cayapa. Yan. So, eto na po ang ating lesson ngayong araw. Sa mga mahal kong mag-aaral at sa mga mababait na magulang, magandang umaga sa inyong lahat. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa araw na ito. Ang aralin natin ngayon ay sa Filipino, Module 6. Pero bago natin sisimulan ang pagtatalakay sa module na ito, ay gusto ko lamang ipaalala sa inyo ang mahalagang bagay sa panahon natin ngayon. Ang una ay ang pagsusuot natin ng face mask. Okay, ganito ang pagsusuot ng face mask. Ang ikalawa ay ang paghuhugas natin ng kamay. At ang pangatlo ay ang social distancing. Okay, so yun yung mga mahalagang dapat nating tandaan saan man tayo mapunta. Okay. Then, dako na tayo sa ating aralin sa Module 3. Pero, kailangang ihanda na muna ninyo ang mga gagamitin o kaya yung module na ating pag-uusapan. Okay, so ito yung Filipino Module 6. Okay. Oh, ready na ba kayo, mga bata? Okay. Dako tayo sa unang pahina ng module na ito. Okay, so ito yung unang pahina. Okay, sa alamin. Okay. Ano nga ba yung inaasahang malalaman ninyo pagkatapos ng module na to? Okay, so babasahin ko. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang makapagyayaman ng talasalitaan sa pamagitan ng paghanap ng maikling salitang matatagpuan sa loob ng mahabang salita at bagong salita mula sa salitang ugat. Ano ba ang salitang ugat? Okay, so in English, salitang ugat is a root word, yung pinagmulan ng isang salita. Tingnan natin dito sa subukin. Okay. Ano ang sinasabi dito, mga bata? Yan, sabi dito, paano to? Babasahin ko. Piliin at isulat sa sagutang papel ang salitang ugat na matatagpuan sa mahabang salitang nakasulat. Okay, number 1, sa una. Okay, nagyayaan. Ulitin ko, nagyayaan. Saan nga ba nagsimula ang salitang nagyayaan? Is it aya? Then, yaya? Next, maya? Then, kaya? Okay, ulitin natin yung pagpipilian. Saan nga ba galing ang salitang nagyayaan? Ulitin ko. Aya. Next, yaya. Next, maya. Then, kaya. Oh, gets nyo? Nakunin? Okay, pangalawa, number 2. Tindahan. Ano ang salitang ugat ng salitang tindahan? Is it tinda? Then, ahan?
Next, inda. Then, dahon. Saan nga ba nagsimula or nagmula ang salitang tindahan? Is it tinda? Then, ahan. Next, inda. Then, dahon. Okay. Pangatlo na tayo, mga bata. Or number 3. Ang salitang kagubatan. Remember, ang kinukuha natin dito ay yung salitang ugat o kaya ay pinagmulan ng salitang kagubatan. Okay. Saan nga ba nanggaling ang salitang kagubatan? Is it gubat, agub, bata, ata? Ulitin natin. Saan nanggaling kaya ang salitang kagubatan? Saan nga ba? Gubat, agub, bata, ata. Okay. Next, pang-apat na tayo, mga bata. Number 4. Ang salitang kaligtasan. Kaligtasan. Okay. Ano ang salitang ugat ng kaligtasan? Kali. Next, tasan. Next, iatas. Or ligtas. Ulitin ko yung pagpipilian. Kali. Next, tasan. Then, iatas. Or ligtas. Next, pang-5 na tayo, mga bata. Mabilisan. Ang salitang mabilisan. Saan nga ba nagsimula or ano ang salitang ugat ng salitang mabilisan? Is it isa? Next, bilis. Next, lisa. Or lisan. Ulitin natin yung pagpipilian ng salitang ugat ng mabilisan. Isa, bilis, lisa, lisan. Okay, nakuha ba ninyo, mga bata? Tapos na ba? Okay. Kung tapos na, susunod na tayo or dito na tayo sa susunod na pahina. Page 2. Okay. Ito yung page 2. Okay. Wala siyang page na nakasulat. Pero, ito yung page 2. Or ikalawang pahina. Salitang ugat. Ito yung salitang ugat. Okay. Ano nga bang sinasabi tungkol sa salitang ugat? Or ano ang salitang ugat? Okay. Sabi dito, babasahin ko ha. Makinig ng mabuti or mabuti. Alam mo bang mula sa mahabang salita ay maaari tayong makahanap or makabuo ng maikling salita? Iyan ang ituturo sa iyo ng araling ito. Okay, so mula sa mahabang salita, pwede tayong makabuo ng mga maikling salita. Okay, so ito daw ang ating pag-aaralan sa araling ito. Likas sa ating mga Pilipino ang pagiging palabasa. Anong ibig sabihin ng palabasa? Okay, yung mahilig magbasa. Sa bawat babasahin na ating binabasa, tulad ng salaysay, kwento, at iba pang babasahin, ay may mga maikling salita na nakapaloob sa mahabang salita na tinatawag nating salitang ugat. So salitang ugat pala ang tawag doon
sa maikling salita na nakukuha natin doon sa mahahabang salita. Or in English, ang salitang ugat na ito ang tinatawag na root word. Or pinagmulan ng isang salita. Dapat mo itong malaman at maunawaan. So, ito ang dapat nating mapag-aralan o kaya ay tandaan sa araling ito. Okay, naintindihan mga bata? So, ang salitang ugat, ulitin natin, ito yung maikling salita na nagmula sa mahabang salita. Or in English, anong tawag natin doon? Ito yung tinatawag nating root word. Okay, balikan natin. Tingnan natin yung may sulat na balikan. Sabi dito, pagsamahin ang mga pantig. Anong pantig sa Ingles? Okay, pantig, ibig sabihin, syllable. Pagsamahin ang mga pantig upang makabuo ng salita. Isulat sa sagutang papel ang nabuong salita. So instead, na sa papel ninyo isulat, dito na lang ninyo isusulat sa loob ng kahon. Okay, so dito, pagsasamahin natin yung tatlong pantig. So, ito yung mga tinatawag nating pantig. Okay, yung ma, da, and then li. So, ilang pantig ito? Tatlo. Ang mga pantig na ito, pagsasamahin daw natin para makabuo tayo ng salita. Okay, sige nga. Try natin. Or, sige, gawin natin. Ma, da, li. So madali. Sulat natin dito sa loob ng kahon yung salitang nabuo nating madali. Okay. Next. Susunod. Yung pantig na ku, then ma, then in. Ano yung salitang mabubuo natin sa mga pantig na to? Isusulat natin dito sa loob ng kahon. Ano yon? Kumain. Susunod. Ang pantig na nag, and then la, next, ba. Anong pantig anong salita ang mabubuo dito? Pagsasamahin yung tatlong pantig, naglaba. So, yung naglaba, isulat dito sa loob ng kahon. Susunod. Ang pantig na u, then ma, then wit. Okay. Anong salitang mabubuo sa mga pantig na yon? Isulat dito sa loob ng kahon. Susunod, yung panghuli, yung pantig na su, then ma, then yaw. Ano yung pantig na nabuo ninyo? Sumayaw. Okay, isulat din sa loob ng kahon. Okay, nakunin? Very good. Okay, so ganon. Kung tapos na tayo, dito na tayo sa susunod na pahina. Okay, sa page 3. Wala siyang page dito pero bibigyan na natin ng pahina. So, page 3 ito, yung may larawan. Okay, so page 3, nasa tuklasin na tayo. Dito na tayo, tuklasin. Okay. Sabi dito, naranasan mo na bang magbakasyon? Naranasan na ba ninyo na magbakasyon? Saan-saan ka na ba nakarating? Basahin natin ang kwento at alamin kung katulad ka rin ng mga tauhan.
Okay, so babasahin ko ang kwento at unawain ito ng mabuti or mabuti. Okay. Ang pamagat ng kwento ay ang bakasyon ng magkapatid. Okay. So ito yung magkapatid. Okay. Sabado, maagang nagising ang magkapatid na Ellie at Joy. Masaya sila dahil ito ang unang pagkakataon na magbabakasyon sila sa probinsya ng kanilang lolo at lola. Natutuwa ako dahil makakadalaw na tayo kina lolo at lola, ang sabi ni Joy. Handa na ba kayo mga anak? Tanong ng ama. Opo, sagot ng magkapatid. Tara na upang maaga tayong makarating sa ating patutunguhan, sambit ng kanilang ama. Masaya silang sumakay nang dumating ang pampasaherong bus. Habang naglalakbay, nakita nila ang kagandahan ng kapaligiran. Nakarating sila sa probinsya ng ligtas. Agad na pumasyal ang magkapatid sa bukirin ng kanilang lolo at lola. Naging masaya ang naging bakasyon ng magkapatid. Naintindihan ba niyo ang kwento mga bata? Sige. So, ganito rin ba sa inyo? Okay. Dito na tayo sa suriin, mga bata. Suriin. Dito na. Ano ang sabi ng panuto? Ano yung dapat nating gawin? Sagutin ang sumusunod na mga tanong tungkol sa binasang kwento. Isulat ang letra ng iyong sagot. Okay, so instead na isusulat sa papel, bilugan ang titik ng tamang sagot. So, halimbawa, ang sagot mo ay letter A. Okay, bibilugan mo ito, yung letter A. So, huwag nang isulat sa papel, bilugan na lang. Okay. Number 1. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento? Sino nga ba yung mga tauhan sa kwento? Okay, letter A. Ellie at Joy. B. Tatay at nanay. C. Ellie at Mel. Ulitin natin. Sino ang pangunahing tauhan sa kwento na ating nabasa kanina? Okay, is it A, Ellie at Joy? B, tatay at nanay? C, Ellie at Mel? Okay, number 2, or ikalawa. Saan pupunta ang magkapatid? Is it A, sa Maynila? B, sa bukid? C, sa probinsya? Ulitin natin yung tanong. Number 2, saan pupunta ang magkapatid? Letter A, sa Maynila? B, sa bukid? C, sa probinsya? Nakuha? Next na. Sa number 3 na tayo. Ano ang gagawin nila sa probinsya? Ulit, ano ang gagawin nila sa probinsya? Is it A, maglalaro? B, magbabakasyon? C, maliligo sa dagat? Ulit, yung pagpipilian. A, maglalaro? B, magbabakasyon? C,
maliligo sa dagat. Next, pang-apat, number 4. Anong damdamin ang ipinakita ng magkapatid sa kwento? A. Malungkot. B. Masaya. C. Galit. Ulit. Anong damdamin ang ipinakita ng magkapatid sa kwento? A. Malungkot. B. Masaya. C. Galit. Panglima. Panglima. Ano ang nakita ng magkapatid habang naglalakbay? A. Kagandahan ng kapaligiran. B. Kagandahan ng bundok. C. Umaandar na bisikleta. Ulitin ko. Ano ang nakita ng magkapatid habang naglalakbay? Is it A. Kagandahan ng kapaligiran? B. Kagandahan ng bundok? C. Umaandar na bisikleta. Wow! Very good. Kung nasagot lahat ng tama. Okay. Next na tayo. Susunod na tayong gawain. Okay. Sa page 4 na tayo. Dito na tayo. Okay. Ito ang ilan sa mga salitang ginamit sa binasa mong kwento. Basahin ang mga ito. Okay, babasahin daw natin. Ito yung mga salitang ginamit sa kwento na ating nabasa kanina. Okay, magbabakasyon. Next, makakadalaw. Naglalakbay. Magkapatid. Kagandahan. Yan. So, mula sa mga mahabang salitang nabanggit, ay maaari tayong makahango ng payak o salitang ugat. So, makahango, ibig sabihin, pwede tayong makabuo ng maikling salita o yung tinatawag nating salitang ugat. Naintindihan mga bata? Okay, gaya ng bakasyon, dalaw, lakbay, kapatid, ganda. Saan ba nanggaling yung salitang yung bakasyon? Okay, dun sa nabasa nating magbabakasyon. Anong salitang ugat ang pwede nating makuha sa salitang magbabakasyon? Bakas, yon. Sa salitang makakadalaw, ang salitang ugat naman ay dalaw. Yung naglalakbay, ang salitang ugat nito ay lakbay. Then, yung salitang magkapatid, kapatid. At ang kagandahan, ang salitang ugat nito ay ganda. Ay, wow. Okay. So, dito na tayo sa pagyamanin. Tingnan nga natin. Pagyamanin, pinatnubayang pagsasanay 1. Ano ang sinasabi tungkol dito? Makinig. Tingnan ang larawan. Isulat sa sagutang papel ang pangalan ng larawan at sa lungguhitan ang salitang ugat. So, bali dalawa. So, tingnan ang larawan. Then, isulat sa papel ang pangalan ng larawan. Pagkatapos, sa lungguhitan ang salitang ugat. Okay. Ito. So, ito. Ano yung unang larawan? Okay.
So we have here, kaarawan. Ano kaya ang salitang ugat ng kaarawan? So, salungguhitan. Yung salitang ugat ng salitang kaarawan. Or saan nanggaling ang salitang kaarawan? Saan ninyo kukunin ang sagot? Dito rin sa salitang, sa mahabang salitang ito. Try natin yung number 1. Kaarawan, anong salitang ugat? Araw. Yung araw, yun ang sasalong guhitan. Yun yung tinatawag nating salitang ugat. Anong salitang ugat ng kaarawan? Araw. Yun ang sasalong guhitan. Naintindihan mga bata? Okay. Very good. Next. Susunod. Number 2. Okay. Ano ba ang tawag natin sa larawan? So ang salita ay palaisdaan. Anong tawag natin dito? O isda. So ano yung salitang ugat ng palaisdaan? Okay. Next. Alam na niyo ano? Next na. Number 3 na tayo. Ano ang pangalan nito? Bahay. So, ang salita ay kabahayan. Ano ang salitang ugat? Clue ninyo. Okay, yes, clue yung mga larawan. Next. Number 4. Panglimahan. Panglimahan. Anong tawag natin dito? Okay, next. Panglima, kabundukan. Ano ang tawag natin dito sa larawan? So remember, ang kinukuha ninyo dito yung salitang ugat. No? Okay. Next. Madali ano? Next na tayo. Dito na tayo sa pinatnubayang pagtatasa 1. Okay. Ano naman sinasabi dito? Anong gagawin ninyo? Guhitan ang salitang ugat. Salitang ugat na naman. Sa loob ng panaklong na makikita sa mahabang salita. Ano ba tong loob ng panaklong o ito? Okay, so ito yung mga mahabang salita. At bibilugan daw ninyo, guhitan, sasalong guhitan ninyo ang salitang ugat ng mabilisan. Number 1, tingnan natin. Ang pagpipilian, abil, bilis, malis. Ano ang salitang ugat ng salitang mabilisan? Anong sagot? Okay, bilis. So, yung bilis, yun yung sasalong guhitan. Bakit sasalong guhitan ninyo yun? Kasi, yun yung salitang ugat na salitang mabilisan. Ganito din ang gagawin ninyo sa ikalawa. Okay, ikatlo hanggang sa ikalima. Ikalawa. Natahimik. Natahimik. Ano ang salitang ugat ng natahimik? Okay, atam, tahim, tahimik. Salong guhitan ang sagot. Next. Number 3. Ang salitang madalian. Ano ang salitang ugat ng madalian? Dali, mada, alian. Okay. Ano ang salitang ugat ng madalian? Salong guhitan. Pang-apat. Sa next page na tayo. Pang-apat, kahusayan. Ano ang salitang ugat ng salitang kahusayan? Sayan, kahoy, husay. Salong guhitan ang sagot. The last number 5. Pahalagahan. Ulit, pahalagahan. Ano ang salitang ugat
ng salitang pahalagahan. Is it? Pahal, halaga, agan. Sa lungguhitan, ang tamang sagot. Okay. Tapos na? Kung tapos na mga bata, sa susunod na tayong gawain, pinatnubayang pagsasanay 2. Ano naman ang sinasabi dito? Tungkol pa rin tayo sa salitang ugat. Isulat sa sagutang papel ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salitang nakatala. So instead na sa papel ninyo isusulat, dito ninyo isusulat dito. Yeah? Okay. Isusulat yung salitang ugat. Okay, number 1. Kalikasan. Ano ang salitang ugat ng salitang kalikasan? Ano? Likas. Saan ba natin sulat yung likas? Dito na. Okay. Next, number 2. Pinagsabihan. Ano kaya ang salitang ugat ng pinagsabihan? Is it pinag, sabi, or bihan? Hindi ko alam. Pangatlo, kaarawan. Ano kaya ang salitang ugat ng kaarawan? Mag-isip-isip ng 1, 2, 3. Okay. Naisip na? Isulat na ang sagot. Next, kagandahan. Wow. Kagandahan. Ano kaya ang salitang ugat ng kagandahan? Is it kagan, ganda, or gahan? Hindi ko alam. Isulat ang sagot. Next, 5. Kaputian. Ano ibig sabihin ng kaputian? Hanya jay ikang kaputi na Ano ibig sabihin ng kaputian? Kaya ano kaya ang salitang ugat nun? Is it puti, or kapu, or tian? Okay, isulat ang sagot. Tapos na? Okay, kung tapos na tayo, dito na tayo sa susunod. Yung pinatnubayang pagtatasa 2. Malapit na. Okay, anong sinasabi? Anong gagawin? Kopyahin ang sumusunod na salita at bilugan ang salitang ugat. So, hindi na ninyo kokopyahin. Ang gagawin na lang ninyo ay bibilugan ninyo sa salitang mismo yung salitang ugat. Naintindihan? Okay. Number 1. Nahihirapan. Ano ang salitang ugat ng nahihirapan? Okay. Ang sagot, hirap or hirap. Yung salitang hirap, yun na ang bibilugan. Dito na mismo sa salita. Yeah? Okay. Next. Pangalawa, naglalampaso. Naglalampaso. Ano ang salitang ugat ng naglalampaso? Bilugan na ninyo. Number 3, lumalakad. Lumalakad. Ano ang salitang ugat ng lumalakad? Okay, bilugan na. Next, sa next page na tayo. Number 4, kinakausap. Bilugan ang salitang ugat ng kinakausap. Number 5, lumilikas. Ano ang salitang ugat ng salitang lumilikas? Bilugan. Kung tapos na mga bata, dito na tayo sa malayang pagsasanay 1.
O, masyado ba akong mabilis? Okay. Hindi ano. Ano ang sinasabi or anong gagawin sa pagsasanay na ito? Lagyan ng check ang kahon ng salitang ugat na makikita sa mahabang salita. Number 1. So, lalagyan ninyo ng check yung kahon. Saan ba isusulat yung check? Doon sa loob ng kahon. Kung yung salita, yun yung salitang ugat, yun yung lalagyan ng check. Okay, number 1. Kagubatan. Kagubatan. Ano ang salitang ugat ng kagubatan? Atan, gubat, kagub. So, ang sagot ay gubat. Okay, so yung kahon, dito sa gubat, yun yung lalagyan ng check. Okay. Next, number 2. Kalinisan. Ano ang salitang ugat ng kalinisan? Kalin, isan, or linis. Lagyan na check. Number 3 na tayo mga bata. Nagpapagupit. Ano ang salitang ugat ng salitang nagpapagupit? Isip, gupit, then pagup, or upit. Ulitin natin. Ano ang salitang ugat ng nagpapagupit? Isip, gupit, next, pagup, then upit. Lagyan na ng check ang iyong sagot. Next, 4. Lumilipad. Ano ang salitang ugat ng lumilipad? Is it milip, then lumi, or lipad? Lagyan na ng check ang kahon ng iyong sagot. Okay. Sa next page na tayo, susunod na pahina, number 5. Nagtotroso. Nagtotroso. Ano ang salitang ugat ng nagtotroso? Is it totro, then troso, or agto? Ang salitang ugat ng nagtotroso? Totro, troso, or agto? Hindi ko alam. Sagot. Next. So tapos na ba? Very good. Galing nyo talaga. Next na tayo sa malayang pagtatasa 1. Okay. Ano ba ang sinasabi na gagawin dito? Okay. Isulat ang salitang ugat ng salitang may guhit. So, isusulat ninyo sa loob ng kahon yung salitang ugat ng salitang may salungguhit sa pangungusap. Babasahin ko Mabilis na naggapangan ang mga batang scout. Ang salitang may salungguhit dito ay mabilis. Ano ang salitang ugat ng mabilis? Ano nga ba? Okay, bilis. Saan isusulat yung bilis? Isulat dito sa loob ng kahon. Susunod, number 2. Ang mga baso ay dapat hinuhugasang mabuti upang di maging malansa ang amoy. Ang salitang may salungguhit ay malansa. Ano ang salitang ugat ng malansa? Okay. Isulat sa loob ng kahon. Next, number 3. Nagulat si Mang Jose sa mga nagtatakbuhang bata. Nagulat si Mang Jose
sa mga nagtatakbuhang bata. Ang salitang may salungguhit dito ay nagulat. Ano ang salitang ugat ng nagulat? Alam niyo, no? So, isulat sa loob ng kahon. Next, 4. Nagmamadaling lumakad si Ana dahil dumidilim na sa paligid. Ano ang salitang ugat ng lumakad? Salitang ugat ang pinag-uusapan natin. Salitang ugat ng lumakad. Isulat sa loob ng kahon. Panglima na tayo. Nagpapahinga sa ilalim ng punong mangga si Kaloy nang makarinig siya ng malakas na putok. Ang salitang may salungguhit ay malakas. Ano naman ang kasalungat ng salitang malakas? Okay, isulat sa loob ng kahon. Very good. Next, dito na tayo sa susunod na pahina sa Malayang Pagsasanay 2. Ano ang sinasabi tungkol dito? Anong gagawin? Lagyan ng check kung tama ang may guhit na salitang ugat sa pangungusap at i-kes kung hindi. So, check kung tama yung nasa lungguhitang salitang ugat. At kung mali naman, i-kes. Naintindihan mga bata? Okay. Saan isusulat yung check? Okay, i-kes. Okay, dito, bago ang numero. Bago ang numero. Okay. Nagmadali si Ed dahil tanghali na. Ang may salungguhit is mada. Tama ba yun? Yun ba yung salitang ugat ng nagmadali? Kung tama, check ang isulat dito. Kung mali, i-kes. Okay, naintindihan? Very good. Okay, sa susunod, dito na tayo sunod. Nagpasalamat siya sa kanyang kapatid. Ang salita na may salungguhit ay salamat. Okay, ito ba yung salitang ugat ng salitang nagpasalamat? Next. Number 3, nakapagbakasyon. Nakapagbakasyon ka na ba sa probinsya? Ang may salungguhit is bakasyon. Tama ba yung nasalungguhitan? Kung tama, check. Ang isulat, kung mali, X. Next. Bigla siyang napatayo nang tumunog ang bell. So, ang salitang may salungguhit ay pata. Ito ba yung tamang salitang ugat ng napatayo? Kung tama, check ang ilalagay. Kung mali, i-kes. Panghuli, nagsisimba ka ba tuwing linggo? Ang salitang may guhit ay simba. Ito ba ang tamang salitang ugat ng nagsisimba? Okay, hindi ko alam. Next. Next na tayo. Malayang pagtatasa 2. Isulat sa kahon ang salitang ugat ng bawat salita. So, dito nyo isulat yung salitang ugat ng mga salita. So, anyway, may mga clue kayo dito. Yeah? Okay, yung umalis. Ano ang salitang ugat? Ilagay dito or isulat. Number 2, paglalakbay. Number 3, kaligtasan. Pang-4 or number 4, mabilisan. Then, pang-5, maglinis. So, ang pinag-uusapan pa rin natin ngayon dito ay tungkol sa salitang ugat ng mga mahabang salita. Okay, tapos na ba? Or nakuha? Nakunin? Next na tayo. Next. Malapit na. Dito na tayo sa isagawa.
Basahin ang bawat sitwasyon, piliin ang letra ng wastong sagot. Number 1. Naglalakad kayong magkaibigan. Walang ano-ano, bigla kayong hinabol ng aso. Aling payak na salita ang maaari mong sabihin? Wala. Is it A? Tumakbo ka. B. Takbo. C. Takbo ng takbo. Next. Number 2. Naghahanda ang nanay mo ng pananghalian ninyo. Naamoy mo ang iniluluto niya. Anong maikling salita ang mababanggit mo? Was it A? Sarap. B. Amoy masarap. C. Ang sarap-sarap. Ulitin natin. Naghahanda ang nanay mo ng pananghalian ninyo. Naamoy mo ang iniluluto niya. Anong maikling salita ang mababanggit mo? Is it A? Sarap. B. Amoy masarap. C. Ang sarap-sarap. Number 3. Naliligo kayong magkakapatid sa dagat. Di nagtagal, may nakita kang papalapit na dikya. Anong maikling salita ang sasabihin mo? Is it A? Lumangoy kayo. B. Langoy ng langoy. C. Langoy. Ulitin natin. Naliligo kayong magkakapatid sa dagat. Di nagtagal, may nakita kang papalapit na dikya. Anong maikling salita ang sasabihin mo? A. Lumangoy kayo. B. Langoy ng langoy. C. Langoy. Number 4. Humanga ka sa likhang sining ng iyong kamag-aral. Anong maikling salita ang masasabi mo? A. Galing. B. Ang galing-galing. C. Napakagaling. Ulit, number 4. Humanga ka sa likhang sining ng iyong kamag-aral. Anong maikling salita ang masasabi mo? A. Galing. B. Ang galing-galing. C. Napakagaling. Next, 5. Kasalukuyan kang kumakain nang dumating ang kaibigan mo. Paano mo siya aalokin sa maikling salita? Okay, A. Kumain ka. B. Kakain ka. Then C. Kain. Kasalukuyan kang kumakain nang dumating ang kaibigan mo. Paano mo siya alokin sa maikling salita lamang? Is it A? Kumain ka. B. Kakain ka. C. Kain. Next. Dito na tayo. Malapit na. Dito na. Tayahin. Piliin at lagyan ng star, tala, ang salitang ugat na nakapaloob sa mahabang salita sa bawat bilang. So, lalagyan or guguhitan ninyo ng star yung kahon kung yun yung salitang ugat ng salita. Okay. Number 1. Isinasama. Ano ang salitang ugat ng isinasama? Okay. Is it isin? Next, inas. Next, sama. Kung ang sagot mo ay sama, okay, doon ninyo ikuguhit yung tala o yung star. Naintindihan mga bata? Next, magsisisakay. Ano ang salitang ugat ng magsisisakay? Sakay, sikay, masi. Number 3 na tayo sa susunod na pahina. Number 3. Nagsusuklay. Ano ang salitang ugat ng nagsusuklay? Uklay, sukla, suklay. Okay. Number 4. Tinataniman. Ano ang salitang ugat ng tinataniman? Is it tanim,
iman, anima. Then, panglima, magkakasabay. Asap, akas, sabay. Okay. Dali ano? Next. Wow, dito na tayo sa karagdagang gawain. Ano yung gagawin ninyo dito, mga bata? Sabi dito sa panuto, gamitin sa pangungusap ang sumusunod na mga salitang ugat. So, kayo ay gagawa ng iyong sariling pangungusap. Gagamitin ninyo ang mga salitang ugat sa bawat bilang. So, number 1, yung yaman. Gamitin sa pangungusap. O, remember, anong dapat tandaan sa paggawa ng pangungusap? Okay, yung unang titik dapat nakasulat sa malaking titik at ito ay nagtatapos sa mga bantas. Ano? Okay, ano yung mga bantas? Tuldok, tandang pananong, adam, dam. Yan? Okay. So, yun yung mga dapat natin tandaan sa paggawa ng pangungusap. Then, pangalawa na gagamitin sa pangungusap yung bait. Pangatlo, bilang. Pang-apat, sayaw. Then, panglima, yung turo. So, saan isusulat ang pangungusap? Dito rin, pwede. Dito. Sa space. O kaya, pwede rin sa ibaba. Naintindihan, mga bata? Oh, very good. Ang galing naman. Okay, so dito na nagtatapos ang module na ito. Sana mga bata ay meron kayong natutunan at sana ay makakuha din kayo ng mataas na puntos. Maraming salamat sa iyong panonood. Naway nakatulong kami sa inyo, mahal naming mga magulang at mahal naming mga mag-aaral. Huwag kalimutang i-like at subscribe po sa ating Pulsot YT channel para sa mga karagdagang aralin na aming i-upload. Muli, Western Kaya pa, Uma Arangkada. God bless everyone.